Mag-update muna tayo sa REIT, ano. Ayan. So, unahin natin yung AREIT. Okay. Silipin natin dito sa weekly chart. And as we see, nag-close sa may baba nung ano natin, support sa diagonal. Ayan, nag-close doon. And pagka chinek natin, or kung i-extend natin to, so meron ditong possible na na support, di ba? So since 2024, may mga touches, right? Touches dito. Multi-year support to, guys. So it means may something dito for AREIT. Ayan. And for now, still intact pa naman din yung kanyang yung kanyang pattern. May tayo dito, support somewhere here sa may 41 something, and right now 42 nga Ayan. So as long as na mag-hold somewhere here sa may natin, horizontal support, so still good siya. Okay? Ayan. So unless na lang kung mag-flip at malaglag dito sa area na to. Ayan. No? Pero still, kung titingnan natin, para siyang retest lang, guys, no? Ayan. So, tingnan natin. Meron pa ba tayo makikita dito? So far, I think ito yung naging problem natin for AREIT. Ayan, kasi possible trend line din to, no? Since nung nag all time high, may touch dito 2022, we have here 2025, 2026, and medyo kumbaga hindi pa kaya na mag-breakout sa may na yun, sa may area na yun. Ayan. Pero still yung kanyang structure right now, so still goods pa yan. Okay. O ayan meron ditong cup pattern, more likely para siyang cup pattern, okay. Tapos yun nga, we have here the breakout, then throwback, then push ulit. Ayan, pero hindi dun nakabutas dun, Ayan, kaya bumalik dito, and possible is bumalik dito sa may box, sa may 41, no, for AREIT. Ayan. So yung pinakikita natin based sa big picture, for this one. So possible babalik dito. Ayan, then we have CREIT. Ayan, for CREIT, of course nalaglag din to sa may niya. Ayan, sa may trend line niya dito, support, diagonal support since 2022. Ayan, no? And kung titingnan natin, ang possible dito kasi support dito, guys. So 3.3. And right now 3.45 siya, So ngayon, pagka sinilip natin dito sa daily chart, may pinagbago ba? May trend line ba? Possible ito. Okay. So pwede nga ito, guys, no?
So we have here a couple of retests. Okay, so retest yan. Sobrang daming retest. So possible ano to, valid resistance ano yun sa diagonal. Ayan, of course hanggat walang breakout dyan, still pwede tayo malaglag. So as low as dun nga sa may sinabi natin. Ayan, sa may 3.3 dito sa area na to. Ayan, hanggat walang breakout no sa may downtrend line niya dito na nag-act as a resistance right now for CREIT. So yun po yung ano natin, nakikita nating scenario for this. Ayan, no? Then ano pa ba? PREIT. Ayan, so same pa din for this one. May malaking ano dito, gap down. Okay, at yun nga no, medyo ano pa medyo walang galaw dito right now, medyo stagnant. Okay, since nung last year. Okay, di ba nagka-problem to? That's why nag-create siya ng ano dito guys, gap down, then sideways, no? Then push. Okay, then right now medyo pabagsak ulit. Ayan, so tingnan natin kung ano mangyari. Let's see for this one. And kasi ang possible na ano na to, eto guys, yung sa may resistance na to. And of course, primarily yung ano niya, no, yung problem niya, yung sa mismong company. Ayan, so pagka naayos yun, very possible na ano to, na ma-fill yung gap. Ayan. Pero for now, wala no? So, still walang galaw for this one. From here, 1. Okay, tapos nag-ano nga dito, nag-retest sa 1.27. Then, after ma-hit yun, so, medyo tumulak pababa, no? Na-reject. Ayan. So, ang support na to based sa daily chart kasi naka-weekly tayo kaya hindi ganong makita. So, ang possible na magiging ano naman dito, support, medyo obvious. Right? So, dito yung support. Dyan. 1.09 na or kung mag-round off tayo, 1.1 for PREIT. Ayan. Then, we have MREIT. Check natin to. So, sa weekly, same pa din. Okay? So, medyo boring since 2022, ano, yung kanyang movement. At medyo nako-compress lang because ano to, no? Triangle pattern siya. Okay, so medyo bouncy. Right? Okay, and possible mag-retest dito, guys. Ayan, so malapit po yan sa 14.8 or 14.9, malapit dun, no? Ayan. So, wala pa naman na ano dito, guys, na possible na bigla mag-explode. So, unless na lang kung mag-breakout bigla. Ayan. And yung sa taas, resistance dito. Somewhere here.
Adjust tayo na konti. Ayan. So, malapit yan dito, no? 16. Ayan, so may 16 ang turning point na to eh. Ayan, kasi dito nalaglag before. Ayan, tapos, twice nang nag-retest. We have here, ito yung first retest. Second retest. Ayan. So, possible ito, no? If ever man na makakapanik. Ayan. So, pwede mag-retest dun, guys. RCR. Next natin, RCR. So, parang same lang to nung kanina nating chart na nakita, no? May possible, ano dito. Resistance. Ayan, oh. So, kung magrarally to at mag-retest doon. Ayan, so possible naman, no? Ayan, kasi still intact pa din naman trend line niya dito sa baba. Support. Ayan. So, almost 8%. Hanggang dito sa may ano natin. Ayan. So, possible target resistance for this one, no? Ayan. Tapos, ayan. And right now, ano siya? Mako-consider na ranging siya. Ranging lang yan, no? Ayan, bagsak, tapos bounce ulit doon. Laglag. Then, medyo nakaka-recover na right now, no? So, ganun yung kanyang itsura. And actually, medyo panalo nga to eh. From here, 4.7 something, and right now 7.56. Diba? O yan. Yan ang overall niyang itsura, guys, for RCR, no? Tapos DDMPR. Same din dito. Ranging din siya, pero not sure kung ano to, no? Accumulation pace. So, unless talaga mag-breakout sa taas. Possible kasi, ano to eh. Kumbaga, pwede natin ma-consider na neutral. No? So, sa ngayon, ang resistance dito. Diyan. Sa 1.1, no? Pagka nakapanik, of course possible, ang next stop dito. Ayan, sa 1.15. Okay, pagka nakapanik. Okay, tapos balik, then push. Ayan, kung magiging ano siya, no? Kung magkakaroon ng breakout. Ayan, pero kung hindi, babalik dito yan. Ayan, sa may 1, ano? Sa may support natin. Ang kinagandahan lang dito for TDMPR is nakawala na siya rito, no? Sa may ano niya. Sa may downtrend niya. Downtrend line since 2022. Pero kung ano tayo, mag-extend tayo dito since ano pa to eh. 2021 pa. Ayan, no? So, fresh ano to. Kumbaga, trend. Ayan, tas na break na. Ayan yung question na lang kung makaka-recover na ba sa mga susunod na taon. Or this year, possible, no? Ayan, kasi matagal na rin tong ano eh. Sideways, guys, since 2024. 2025, 2026. Magto 2 years na sa August, no?
Ayan. So, I think tapos na tayo. And tapos bukas tignan natin kung update tayo sa ibang mga stock, no? Ayan, PH stock guys. So far, ito muna for REIT at mag-update tayo ulit sa next week. So, yun lang po at maraming salamat sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.